parang hindi lang ako sure, parang yun doon sa isang pastor na kaibigan ko, parang apektado yata sila dahil sa giyera doon kila Dok. Pero hindi naman kasi siya nag-post, naglagay lang siya ng ng quote, at mayroong nag-comment na pinagpipray sila. Yun lang ang nakita ko. So, kasi malapit yun sa Arab Emirates, di ba? Yung na yun. At hindi ko alam kung ano. Pero, pinagpipray na po namin din yun. So, yun po, At ngayong gabi, ay tutuloy na po natin yung chapter 27, dahil natapos natin yung 26. Tama-tama yung mga inawit kanina, eksakto po doon sa sa mga verses na nakita ko dito sa Psalms 27. Huwag nating ubusin kasi 1 to 6 po ang close niyan, hanggang verse 6 lamang. At sunod natin sa next meeting natin. Ito pa nga lang, baka hindi natin ito maubos. Ano po? Sapagkat napakayaman nitong Psalms 27, 1 to 6. So tayo po habang naghihintay sa kung may darating pa, tayo magsitayo at basahin natin Psalms 27, 1 to 6 lamang. At dito po si David, sa ibang mga Bibles may mga headings yan. Dito po sa part na ito, si David is sustained his faith by the power of God. Kaya doon sa verse 1 pa lang, mapansin natin kung ready na po tayo, basahin na natin 1 to 6, sabay-sabay. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? So, dalawang beses, double, na tinawag niyang, sinulat niya, hindi siya natatakot, shall not fear, and then, afraid. Yung pong ginamit sa verse 1. Verse 2, when the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat upon my flesh, o durugin siya, o tunawin siya, they stumbled and fell. Ano ang salita niya rito, pagkapanulat niya, sigurado siya. Verse 3, though an host should encamp against me, palibutan pa man siya, my heart shall not fear, true war should rise against me. Lumawak, naging war, in this will I be confident. Yun po yung sasabi kong sigurado, confident siya. Pag binanggit po dito sa verse 3, yung encamp, maliit lang sana, kasi nag-ano lang yun, naghahanda. Pero nung binanggit niya na yung war shall rise against me, one against yung buong kasundaluhan po, sabi niya doon, I will be confident. Okay, so verse 4, one thing I have desired. Ito po yung maganda sa kanyang sinulat. Sa kabila ng mga ito, sabi niya, one thing I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. That's the second, magtatago siya doon sa tahanan ng Panginoon upang, sabi niya, to behold, makita niya ang beauty. Kanina ang ganda ng testimony a year ago, pero ngayon lumabas pa rin. That's the beauty of the power and the promise of God. So, doon sabi niya ng verse 4, behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Hindi po ito makukuha sa labas, sa trabaho, sa kundi dito sa kanyang tahanan. Verse 5. Okay? For in the time of trouble, ito na po yun, kanina sa mga inawit natin, for in the time of trouble, He shall hide me in His. Hindi po yun sa lupa, hindi po sa lugar, kundi His pavilion, and the secret of His tabernacle shall hide me. The second time na binanggit niya po, itatago siya. Okay? Sabi niya, shall hide me, He shall set me up upon a rock. Ilalagay siya, ibibuilt in siya na walang mangyayari. Kaya kung babalik natin to sa verse 1, is my salvation. We are in Christ, we are built in Christ. And then last verse 6, and now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore, will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praise unto the Lord. So sa gabi pong ito, ay maliban na, ano ba ang dapat natin katakot? Doon pala sa mga awitin natin, nandoon na lahat ng sinasabi ng awit, na ang Panginoon, ang lahat gagawin sa atin. Ingatan, itatago, ilalagay sa likuran, ilalagay sa isang bato na matibay, na yung po ay Panginoong Kristo. Kaya dito po, sa lahat ng
ginagawa ng Panginoon, lahat ng paraan niya para tayo po ay hindi dapat matatakot, ay ipinakita ng Diyos ang paraan, the way. Kaya, nung ipinakita niya ang lahat ng kapangyarihan, kakayahan ng Diyos, what are you afraid for? Okay? Ano ba ang ipapakatakot natin? So, minsan nung araw, siguro mga years ito, hindi ko pa ito naintindihan ng todo. Pero habang nababalik-balikan natin po ang Psalms, dito pinapakita ng Diyos ang kanyang power, ang kanyang beauty, ang kanyang karakter, na lahat nandoon. Wala naman tayong dapat gagawin sapagkat tayo dapat uod at lupa lamang. Pero nandoon po ang Panginoon. Tayo po manalangin, nakilang Diyos, salamat po sa gabi ito na nakita namin muli ang iyong kagandahan, kapangyarihan, mercy, love, at lahat na Panginoon. Salamat po na sa kalabila ng aming mga pagtataksil sa iyo, mga ginagawa naming karumal-dumal sa iyong mga mata, patuloy kayo nagpapatawad, tumutulong, nahabag sa iyong mga hinirang Panginoon. Salamat po sa gabi ito, salamat sa mga dumating na una. Kung mayroon po, ingatan pa po sila sa kanilang paglakad, na harinawa, umabot sila sa napakasarap na salita mo, Panginoon, na ipinangako ayon sa kay panunulat ni David, na ano ba ang dapat namin ikakatakot sapagkat magmula sa pagiging uod, pagiging lupa, ginawa kami ng mabuti ng Diyos, nilinis, ginawang anak, minahal, at higit sa lahat, inaruga, pinatubayan, binigyan ng kapangyarihan, at binigyan ng lahat ng aming kailangan. Maraming salamat po sa gabi ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po natin aaralin, dahan-dahanin lang muna natin. Okay? Una, naulit-ulit po dyan siguro ilang beses yung bakit matatakot. Ano po? Sa verse 1, okay, sabi niya doon, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Okay, di tayo matakot. The Lord is my strength and my life, whom shall I be afraid? Yung pong mga verse na ito, kung ating titingnan, siguro dahil sa pinakamarami ang word na afraid, tingnan natin kung sino-sino ang mga karakter ng Diyos na nagsalita din ng ganito. Pero ano nangyari sa kanila pagkatapos na sila ay matakot? Okay, so sa po natin, bilang dito muna tayo sa introduction, okay, sa verse 1, ang unang persona o unang karakter ng Biblia na natakot. At bakit? Bakit sila natakot? May nagawa ba silang masama? May ginawa ba silang hindi naayon? Dito po sa Genesis 3 verse 10, naalala nyo, and he said, I heard the voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Sino po ito? Si Adan ito nauna eh. Di ba? 3:10, tingnan natin. Di ba? Sabi dyan, ang pilig ng halaman at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Okay, si Adan po ito eh. Pangalawang karakter, doon pa lang ito sa innocence, mga kapatid, sa kapanahunan ng inosensya, wala silang kaalam-alam, pero nakagawa na pala sila ng mali, kaya sila nahubaran ng righteousness, at dito po, natakot siya. Anong kinalaman sa verse 1 ng Psalms, di ba? Sabi ni David dito nung kanya sumulat, the Lord is my light and my salvation. Siya ang aking kaligtasan. Siya ang naghugas, siya ang nagkuha sa akin doon sa putik ng karumal-dumal sa mata ng Diyos. Hinugasan ako at minahal, pinakaputi na parang hisop, ano po. At sabi niya diyan, whom shall I fear? So kung babalik natin doon kay Adam, nung siya po ay nagkasala, na wala ang righteousness, doon niya nasabi ito na siya ay natakot. Dahil nawala po ang fellowship, nawala ang relation ng Diyos sa kanya. Pangalawa, Genesis 18 verse 15, sino naman ito? Okay? Ito po ay mayroon na pong family nung time na yon. Ano po? Ito ang pangalawang karakter na mapansin natin doon, na sila ay may pangako ang Diyos. Ito po, sa inyo may pangako ang Diyos sa atin. I will never leave thee nor forsake thee. Pero ito pinagtawanan niya ang pangako ng Diyos. Sino po ito? Popular ito si Sarah. Okay, sabi niya baga doon, then Sarah denied saying, hindi ako sumawa. Pero natawa talaga siya nung nagpe-prepare siya nung merienda ng anghel at ang Panginoon doon, ang Theophanies ng Panginoon Kristo, ay natawa siya. Sa tanda kong ito, manganganak ako. Natawa siya doon eh. Sabi niya, and Sarah denied saying, I love not, for she was
afraid. And she said, and he said, Nay, but thou didst laugh. Tumawa ka. Magkukunyari ka ba, sabi doon ng kausap niya eh. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah, di ba? Ang tinutukoy ng writer ay ang Panginoon, di ba? In the Lord said unto Abraham, tunay kayang ako ng mga anak kahit matanda na ako. Di ba? Natawa siya doon, hindi niya napansin. Kasi busy siya eh. Minsan po, sa time na tayo po ay nalilingat sa sirkulasyon, habang tayo maraming iniisip, minsan nawawala yung ating paghawak o pananampalataya doon sa pangako na sinabi ng Biblia sa atin. Kasi Old Testament, hindi na po tayo doon eh. Dito tayo sa panahon ni Jesus Christ eh. Nangako ang Panginoon eh. Na sabi niya, ay walang sino mang makakaagaw. Pero minsan, may mga pagkakataon na malalim ang problema. Doon na tayo nagkakaroon ng takot. Ito nga si Sarah na po. At di nyo napansin, nung sila po ay inutusan na umalis doon sa lugar na sa Ur, sumama siya na wala din siyang iniisip na bang pupunta namin doon, baka mamaya puro lang abutin natin doon, puro problema. Pero siya po ay sunod-sunuran din ayon sa kanyang asawa. Ano po. So sa pangatlo, ay ito po ay kilala nyo rin. Ano po? Genesis 42 verse 28. Okay? Kapatid ito ni Joseph, sino kaya ito? At ang kanilang mga puso ay natakot, and they were afraid, saying to one another, okay, what is this that God hath done unto us? Ito yung panganay na nagsalita yata. Diba? Tingnan natin po doon sa 28. Diba? Sabi doon, Genesis 42:28. 42:28. Sabi doon. Yan. Sabi sa kanya mga kapatid, ang salapi ko ay sinauli at tingnan ninyo ang aking sako. Sila yung lupay-pay sa bawat isa, takot na nagsabi sa kanyang kapatid, ano itong ginawa ng Diyos sa atin? Ito yung pauwi na sila, di ba? Ipinabalik ni Joseph yung mga pera sa unang pagpauwi doon. Kasi tinanong nila kung nasaan yung kapatid. May sinabi sila, may kapatid pa kami, kaya lang, hindi isinama. So dahil sa gusto niya na sanang magsabi si Joseph, talagang iyak na siya, sinabihan niya lang yung ibalik niyo yung pera doon. Kaya natakot sila dito. Naku, anong gagawin? Takot sila dahil nakikihingi lang sila ng tulong sa Egypt eh. Ang di pa nila kilala na ang kanilang inapi, ang kanilang ibinenta na kanilang kapatid ay siya po yung kanilang leader. So yun po ay Joseph's brother were afraid. Ito yung mga binabanggit dito sa verse 1 na to whom shall I be afraid? Ano po? So dito pang-apat, okay, hindi na po yung mga kapatid ni Joseph, ito na po yung buong Israelita. Exodus 14 verse 10. Okay? Nung ang paraon ay malapit na, okay, sa children ng Israel, sinabi niya, tinignan niya ang paligid nung paraon na ito, and behold, the Egyptian marched after them, and they were so afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. Apo, natakot sila dito dahil nakita na yung nangingitim yung mga Egyptian. Nako, aabutin tayo, patay tayo nito, puksa tayo, sabi ng Exodus verse 14. So, anong pinapakita? Magmula doon sa mga karakter, Abraham is the friend of God, Joseph, okay, Sarah ay asawa ni, na ito po ay pinagmulan ng lahi ng mga karakter ng Bible, and then Joseph, the type of Christ, ibininta, katulad ni Kristo, and then the children of Israel. Napapansin niyo po dito, na dito sa panulat ni David, the Lord is my servant, whom shall I pray? The Lord is the strength of my life. Yung linya, yung line, lineage ng mga karakter ng Bible na mga tinawag ng Panginoon mismo, katulad nila Abraham, because he was the friend of God, and the writer, ito yung pinakamalapit sa puso ng Panginoon, mayroong pagtutugma, mayroon pong kasilang kaparihasan, mayroon silang linya, na kung saan nandoon yung promise of God na hindi po ito napuputol. Okay? And then may isa pa po sa Daniel 4:5, medyo lumagpas tayo sa mga naging hari. Ito naman si Nebukadnezar, natakot si Nebukadnezar, bakit? Sa panagitan ng pananaginip, natakot si Nebukadnezar eh. And the thoughts upon my bed and the vision of my head troubled me. Mga kapatid, isa sa ngayon ng mga may mga high blood, panaginip eh.
minsan doon na isa sa asawa ng ating kapatid, doon na nagiinip lang. Pagkatapos, wala na. Okay? So, nakatakot nga. Di ba? Pero ang isang banda, kung sigurado naman taong yun, ano man mangyari sa kanya, kalooban na ng Diyos yun. Ang natatakot lang yung hindi pa sila sure sa kanilang mga destination. Yun lang ang kinakatakutan siguro dito. Pero si Nebuchadnezzar, sabi ng verse 5, okay, ako ngayon nakita rin sa panaginip, tumakot sa akin habang ako'y nakahiga. Bumabagabag sa akin. Okay. So isa po yung paraan ng takot doon sa mga hindi malapit sa Panginoon. Because Nebuchadnezzar ay isa po itong hari o leader na hindi malapit sa Panginoon. O kaya hindi niya ito tao. Ano po, ito po ay ginamit lang niya. And then, pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang 7. Ito, paborito ito. Ito ang pinaka-paborito ng mga backslider. Okay? Jonah 1:5. Sabi doon, yung mga mariners mismo, yung mga tripulante, yung mga magagaling sa paglangoy, yung magagaling sa mga ganitong sakuna ng dagat, sabi nila, the mariners were afraid and cried. Nagbiyakan sila. Sabi niya, every man to his God. Aba ko, Diyos ko. Nag-iba, siguro, alam niyo na, nagtatawag na sila lahat ng kanilang mga Diyos-Diyosan and cast forth the waters and were the ship into the sea para magaanan yung bangka ay nagtatapunan ng mga gamit. Pero si Jonah ay nandoon po sa isang side ng ship ay sarap na tulog. Okay? And was fast asleep. Sabi niya, alam ko naman kung ano tong problemang ito eh. Alam ko na, nag-uumpisa na ang Panginoon na ako ay tawagan, paalalahanan. So, natakot yung mga tripulante, yung mga seaman, ano po, yung magagaling ito sa pag SOS, save of life at sea. Ano po. Dito ay pinapakita doon at minsan ito ay tinuro ni David, naalala ko na mismo yung mga tripulanteng ito naligtas dahil doon sa isang backslider. Gumagawa ang Diyos ng paraan eh. Kaya sabi dito ni David sa sulat niya sa verse 1, the Lord is my light and my salvation. Ano kung ayaw ka man magpagamit sa Diyos, sabi ng Biblia, papababa niya mga bato para magsalita para sa Diyos eh. Kaya dito po isa sa ano ito eh, na naintindihan natin na ano bang ikakatakot natin? Hindi mo magawa ang paraan o ang utos sa iyo, gagawa ang Diyos ng paraan para maalala mo, o kung hindi mo man magawa, siya na ang gagawa para sa iyo. Ganun pa rin naman ang Panginoon, hindi na nagbabago. Kasi sapagat niya, sabi niya sa verse 1 ng ating text, sa Psalms 27 verse 1, ang aking Panginoon ang liwanag, ang aking kaligtasan, whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. So kung nangihina ka at di mo magawa, gagawa ng Panginoon ng paraan para malumakas ka, para magawa mo ang iyong duty. Yun po ang sinasabi niya dito. Another po ay yung army ng Israel ay natakot. 1 Samuel 17 verse 24, and all the men of Israel where they saw the man, fled from him and were so afraid. So natakot sila. Ano dapat ikatakot nila? Kung totoong sila ay army ng Diyos, di sila dapat matakot kasi nangako ang Diyos eh. Ganun din po sa atin ng mga Kristyano. Pagka minsan kasi talaga na ano siguro yung ating imagination, hindi tayo nakapokus doon sa pangako ng Diyos, nawawala tayo circulation. Kaya nagganito po ang mga taong ito na Israelita mismo, nawala sa kanilang focus sa Panginoon at sila po ay natakot ng sobra. And then dito na po tayo sa New Testament, Matthew 14:27, ang mga disipulo at si Peter ay natakot nung ang Panginoon ay sabi doon, but straightway Jesus spoke to them saying, be of good cheer. Ako ito. It is I. Be not afraid. Kasi sabi nila, multo, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Biruin niyo po ito. Kasama ang Panginoon. Tayo mga Pilipino, kahit tayo pong mga, isa ba yung minsan na biglang naglalakad sa sentro, ang layo, nakita ko, parang siya yun eh. Totoo nga, pagbalik siya nga. So, alam natin ang hugis, alam natin ang kilos, minsan yung gesture, alam niyo itong mga disipulong ito, bakit sila nagkaroon ng takot? Kasi nawala sila doon sa paniniwala o sa kanilang pananampalataya na ang Panginoon kahit anong oras, kahit anong emergency, hindi siya malilate. Okay, sinabi ng Old Testament yon. So, but when they saw, si Peter dito po sa Matthew 14:30, mag-asang chapter lang, Matthew 14, nung makita niya at marinig ang hangin at yung alon na malalaki at sobrang lakas ng hangin,
Natakot ulit si Peter. That's the second time na pinakita doon na yung kanilang pananampalataya humihina. Ano po? In the beginning to sing, and he cried, Lord, save me. Mabuti na lang, yun ang pinaka-shortest. Kaya po yung nadidisgrasya, isa yun sa tinuro sa amin nung kami high school yata, yung tinatawag na altar presentation. Kung sa tingin nyo, talagang hindi na po makaka-recover, ang altar presentation yun, tinatanggap po ang Panginoon bilang Panginoon mo. Ganun lang po yun. 3 words. Tinatanggap po ang Panginoon bilang Panginoon mo. Ganun lang. Isa ko questionin mo pa. Hindi na. Mamaya, pag ilang hinga noon, patay na yun eh. At sa uso ngayon, sa panahon ngayon, bawal na lumapit kapag hindi ka crew. Paano ngayon yung gagawin natin? Siguro hindi natin kaya yung mga sa kalsada at yun na lang sa mga malapit sa atin kakilala. Doon na lang siguro natin gagawin ang tinatawag na altar presentation. Pag sinabi kasi ng mga layman na altar presentation, ito na yung pinaka last moment ng buhay niya. Kung halimbawa hindi na siya tatagal lang 5 minutes, yun yung 3 words lang. Tinatanggap mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon. Yun lang. Napakadali lang altar presentation. Dito naman, pag sinabing altar presentation, pag may tumayo ng kamay, lalapit dito. Ang iba, ang ginagawa, kaya nga yung mga men at saka mga ladies natin, pag ako nag-invitation, medyo alert kayo, hindi na kayo puro pikit na. Medyo alert kayo. Pag may naggalaw, tingnan nyo pag nakatas ng kamay, lapitan ninyo, tanungin nyo, ano po ang maitutulong namin sa inyo tungkol sa inyong pagtaas? Ano ba kailangan nyo? Kasi ginagawa din naman yan, pwede naman yun eh. Okay? So, kasi nataas sila eh. Diba? Halimbawa, yung question ng preacher ay, nagnanais ba kayo na gusto nyo bang manalangin na ang Panginoon ay makilala nyo? Pag nagtaas ng kamay, di, lapitan nyo para kausapin ninyo. Okay? Ginagawa din po yun. Wala namang masama doon. Dito po si Peter, but when he saw the wind boisterous, to raise, it was afraid. Na kahit siya po yung pinaka-spokesperson ng dito, ng 12, mayroong panahon dahil tao siya, pag may nakita siya na sidetrack siya ng ingay, yung kanyang mata nung malaking alon, at malakas talaga yung hangin, talagang sa tingin niya, tataob doon sa kanilang bangka, talaga matatakot din siya. Kaya sabi niya, Lord, save me. Yung pinaka last na prayer o short prayer ng isang humingi ng tulong. Dito po ay sa sunod, ang Panginoong Hesukristo nangako po siya ng kapayapaan at hindi takot, di ba? Sa lahat ng mga tumanggap, sa atin na mga Kristiyano na tumanggap tayo sa Panginoon. Kinilala natin siya bilang Panginoon. Sabi niya, ang sino mang tumingin, sabi ng Old Testament at sa New Testament, ang sino mang maniwala kay Kristo, magkakaroon buhay na walang hanggan. So, ano ang ikakatakot natin? Kung totoong tinanggap mo ang Panginoon, ay hindi dapat tayo matakot. Sabi ng John 14:27, pakilabas po. Sabi ng John 14:27, kapayapaan, iiwanan ko sa inyo. Tingnan niyo po ang John 14:27. Sabi doon, kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo. Kasi palis na siya nitong time na ito, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan na ibinibigay ko sa inyo. Yung kapayapaan na may bahay ka, may lote, may sasakyan, may mga kaibigan, mayroong mahingian ng tulong. Hindi yun ang kapayapaan na tutukoy ng Panginoon. Kundi ang huwag magbagabag ang iyong puso kung matakot man dahil He is in your life na siya po ay payapa. Sabi ba ka ng Romans 5:8 yun? 5:8 ba? Tama ba ako? Therefore, 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Kung tayo yung pinatawad na ng kasalanan natin, may kapayapaan na tayo. Sabi ng Romans 8, hindi ang kamatayan, hindi ang gutom, hindi ang tabak, hindi kung ano ang makapaglalayo sa pag-ibig ng Diyos. So why we fear? Kaya dito po sa sulat na ito ni David, napakalalim pala ng verse 1. Okay? Na dalawang binanggit niya dyan na, what shall I fear and shall I be afraid? Hindi dapat. Sa Old Testament po ito. Kaya kung ating titingnan dito sa ating introduction, bakit tayo matatakot? Okay? So David dito po ay sinabi niya, would not be afraid. Unang-una, sa tao. Okay? Sabi niya doon sa Psalms 3:6, kung ilalabas sa screen, I will not be afraid 10,000 of people that have set themselves against me round about. Yun po yung binabagit niya dito sa verse na binasa natin. Ano po? Verse 3.
do an host should encamp against me. Yung host na ito'y legions. Palagay natin mga 6. So nagkampo na dyan, nagpiprepara para siya ay awayan. Mag-isa lang siya eh. So therefore, lahat ng araw-araw nila at minutong ginagawa ng Diyos sa buhay natin, ang daming naka-host na nagbabantay para siraan ka, awayin ka, kung anong gawin sa atin. Dito sabi ng verse 3 ng Psalms 27, my heart shall not fear. Balik natin doon sa text, di ba? Okay. Kasi dito, may kung tao ako hindi natatakot na naghahanda sa kanyang mga salilaban sa akin sa palibot. Tingnan niyo po ang inyong mga Bible sa verse 3. Though an host should encamp against me. Okay. Hindi siya matatakot. Bakit po? Sapagkat dito, okay, ang sa Tagalog, kahit isang hukbo ng aking makapalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Sa lakayin naman ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. So yung pagtitiwala, yung pananampalataya na yun, ang siyang sinasabi ng verse 1, that the Lord is my light and my salvation, I shall not fear, the Lord is my strength, dahil po doon sa faith na yon. Ano po? Kaya tama-tama naman yung mga pangyayaring yun, sunod-sunod. May gera na naman sa Middle East, mayroong mga nangyayari sa paligid natin, may mga kapatidan tayo na naghihintay ng kanilang mga compensation pero wala pa. Alam niyo, wag po kayo matakot sapagkat ang Diyos ay nandiyan. Amen ba? So dito po ay sabi niya dyan, a Psalms of David sa 27 verse 1, okay, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear, sabi niya doon, and I shall be afraid. Ito'y kumbaga ang sabi nga nila, scary daw itong mga bagay na ito sa gabi. Bawa, lalo na po sa kahit naman baga sa araw sa eskwelahan, sa YouTube may pinalabas na mga estudyante nagbububuga na. Minsan nag-uusap na lang kami doon, para baka wala yung teacher, baka may assignment, naiwanan yung bakante. Ito pa ang problema, yan kasi ang isang problema, na pag may bakante dapat, doon sila magpapasok ng mga nagbabible study. Ayaw nila eh. So nagkaroon ng gulpihan yung estudyante, kawawa yung iisang taya na bugbog, mga babae pa naman. So dito, sabi ng ibang sinulat ni David dito, napaka-scary sa mga bagay sa gabi. Totoo naman yon kasi di natin nakikita, una madilim ang paligid. Katulad ng mga mapapamahiing kagabing alas 7, nagdilim yung langit, nagdilim yung buwan. Ano po? At yung time na ako po ay bata pa, ay yung mga tiyuhin ko, magaling dyan pagdating sa mga naggagawa, nag-construct ng bahay, kapag ganyan daw na buwan, huwag ka munang magpapatayo ng pundasyon. Kasi kinakain daw ng dragon yung buwan. Okay? Marami sila mga ganon. Pero, lalo't gabi, siyempre, nakakatakot na kita mo yung liwaliwag ng buwan, tapos biglang magdidilim. Tapos nung paalis na, lumalaki yung buwan kaysa doon sa normal na may takip na maliit. Bakit? Kasi maliwanag na siya. So dito ay, sabi doon, sa 112 verse 7 ng Psalms, he shall not be afraid of evil tidings, his heart is fixed. Ito na po yung fixed dito. Ang puso natin ay na kay Kristo na eh. Sabi ng 1 John 4:4, huwag kayong matakot sapagkat greater is He that is in me. Saan yon? Sa puso. Si Christ yun eh. Tinanggap ko na. So therefore, kapag okupado na yung puso ng tao, hindi na po mapapasok yan ng ano pa mang spirit. Okay? Isang ano po dyan ay isang talagang pinatutuhanan ito ng Biblia, yung people namin doon sa Quezon City, pinadala doon sa manggagamot, nakilala doon sa may nabutas, ganyang kalayo sa gate na yan, sabi niya, ay, may dala ang batang yan, hindi ko yan kaya, ilayo niyo yan sa akin. Kasi, save yung bata, nagkaroon lang ng trauma. So, akala nila, sinasapian daw, hindi nagsasalita. Ay, nung nakita ng manggagamot, takot siya. Ibig sabihin, may karga ang batang yon ng pananampalataya. So, therefore, if Christ in us, in our heart, hindi na po ito pwedeng okupahin ng sino pa mang, ano pa man yan, kapangyarihan na yan, sapagkat God is the powerful God. Ano po? Si Christ. So dito ay nagtitiwala siya sa Panginoon. Sabi ng Psalms 112 verse 7. Okay. Yan, dinilabas. And last, but at least sa ating introduction pa lang po tayo. Kuha na yung, malapit na, mayroon pa akong 50 minutes. Okay. Sa anumang bagay, of anything, sabi ni David pa rin sa kanyang panulat, Psalms 56 verse 3, kung naalala nyo, what time I am afraid, I will trust in thee. Nung ako ay nakabangga, first time nakabangga ng Corolla, Toyota Corolla na luma na rin,
tanggal yung bumper sa likod. Parang tuwing nang ako'y naglalakad, para may nakaumang na espadang matutusok, mahuhulog sa ulo ko. Maya talaga tumatawag ko sa Panginoon. Kaya nung naituro to sa akin ng aking pastor doon, bakit ka natatakot? Tingnan mo yung Psalms 56 verse 3. Sa anumang oras na matakot ka, what time I am afraid, sabi ng Bible, I will trust in God. So yun po ang nakita natin ito. Kaya, who are you afraid of? Sino ba? Wala. Kahit anumang nilalang, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng langit, kundi dapat takutan lang natin ang Panginoong Kristo na siyang may-ari sa buhay natin, na hindi dapat natin siyang sobrang napapasama ang loob, kundi ay balik natin ang sigla ng fellowship sa Kanya. Dito po, isa-isa na po natin ang verse 1 to 3. Okay? Ay sabi niya doon, the Lord is my light and my salvation, papaano ako matatakot? Dito po, ay gawin natin ang Panginoon ang ating liwanag. Okay? Pag may liwanag tayo, hindi tayo makakaisip ng masama, makakagawa ng kasamaan sapagkat ang Panginoon ang ating liwanag, salvation and strength. Ano po ang ating kalakasan at ang ating kalakasan. So, dito sa verse 1, ano ang ikakatakot natin? Dito pa lamang pinapakita na ng sulat ni David na gawin natin ang Panginoon ating liwanag. Kaya anumang madilim na future, gamitin natin ang pananampalataya na ang Panginoon kasama natin. Anong dilim dyan? Wala. Sapagkat nandyan ang Panginoon kasama natin. Okay? So, dito po sa verse 1 to 3 ay aking tininan ito doon sa mga sulat ng ibang mga writer. Ano po? Bakit tayo nga naman matatakot? Okay? Ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Okay? Kung pagka tayo ay may kaharap na kaaway, may kinatatakutan tayo, ano ang gagawin ng Diyos? So, napakasimple po ang pangako o ang sinulat ni David dito. Sabi ng verse 1, okay, sinasabihan tayo when fear, na po, nagkakaroon tayo ng takot, hindi dapat tayo doon madadala sapagkat ang bawat isa ay mayroong inaasahan. Walang iba ang Panginoon. Sabi ni David dito, this verse, David talk an enemy coming in, papasok, papalapit, kasi nakakamp na sila sa labas naka-ready na sila, siguro nagpe-prepare na ng mga catapult, yung mga bilog na apoy na itatapon. Parang ganun ang tinutukoy ni David dito sa verse 1 to 3, na kung paano na nagkampo na sila against David. Ang sabi niya din, to eat my flesh. Pag sinabing to eat my flesh, parang baga itong cancer na dahan-dahang tinutunaw ang kanyang laman, at ang kanyang kaaway, ang kanyang mga kaaway dito, sabi ng verse 2, as the great fishes eat the little ones. Yung parang, naalala ko yung may aquarium din kami, merong maliliit na mga anak na isda, yung malalaki, hinahabol sila. Ganun ang parang tinutukoy ni David sa verse 2. Sabi doon ang verse 2, kaya ating titinan ulit, when the wicked, even mine enemies in my push, came upon me to eat up my flesh, para na itong mga lalaking isda na hinahabol yung maliliit. Naalala nyo, ano ba yung laro noon na may isdang malaki na kinakain yung maliit? Ang tawag ng laro na yun? Ano? Frenzy. Okay, naalala po ninyo. Tagal na nun. Okay. So, ganun po ang sabi niya sa verse 2. Okay? Kaya lang, may binanggit doon si David. Kung mapasin nyo, habang hinahabol niya itong maliliit na prey, maliliit na isda, ng malalaking isda, they stumble and fell. Naalala ko tuloy yung pinagdaanan nila, sister, nila. Maraming mga taong against sa iyo Kaya lang yung kanilang trap, yung kanilang gagawing pambibiktima sa iyo, sila ang natatrap sa kanilang ginawa. Sabi ni David pa rin, maraming experience tayo mga kapatid niyan, yung little ones, yung mga great men, yung malalakas, yung mga kapangyarihan, minsan gagawa ng paraan para lang yung maliit ay talagang magawa nila ng gusto nila at maghahalakakan, magtatawanan, at bibigyan ka pa ng parang konsensya na, Lord, pinababayaan niyo ba ako? Kanina yung patataw, last year, di ba? Last year pa, nangako na. Pero hindi tayo tumigil sa nangako ang Diyos Doon tayo nagtitiwala sa pangako niya. Maghihintay tayo kahit anong oras. Tingnan niyo, dumating. Dumating Di ba? Hindi sa ngayon, hindi bukas. Pero ang pangako ng Diyos, kailanman, hindi niya po ito pinuputol. Okay? Ang mga pangako ng tao, napapako. Pero ang pangako ng Diyos, hindi.
Okay? Kaya ang isang turo pa dito po sa atin sa verse 1 and 2, magtiwala, maghintay sa kalooban ng Diyos. Po. So yun po ang mga maganda dyan. Kaya dito po yung maraming tao na gustong kainin o abusuin yung maliliit. Ang ano dito mga kapatid, okay, ang kultura ng mga taong ito, merong parang yung ano mga vulture ba yung mga vulture. Parang kultura ng mga vulture na nakain talaga sila ng laman na nakita nilang karkas doon sa lupa. Sa kalagayan bababa. Kaya may mga taong gano'n na mga lalaki na kayang mga suppress na maliliit. Ang kanilang ugali, parang mga vulture. Nakikita na kayo vulture, yung panot dito sa liig, o sa laki ng ulo at laki ng tuka, kasi pang ano yun eh, pampunit ng laman ng mga natatalo ng leon o ng ano. Itong mga vultures, dadapo sila doon pagkapatay na. Di man sila lumalaban pagka buhay pa eh. Pero ito ay para bang mga vultures daw ito na mayroon silang antipathy o dislike again doon sa sweat smell, yung matamis na bango na itong mga kaaway sa paligid na buhay pa, alam nila ito, hindi sila basta-basta lalapit. Pero itong mga taong ito na katulad ng tinutukoy ni David dito, they hate the perfume, yung mga taong may grasya ng Diyos. Galit na galit sila dyan eh. Lalo na yung mga katulad natin po na mga nagsusulwining. Alam nila, naamoy nila na, ay ba ang amoy nito? Mga righteous ito, mga nagsusulwining na ito. Parang culture sila na ayaw nila yan. Kaya ang ginagawa nila, lalo silang nagagalit at gagawa sila ng parang grupo na magagalit sa atin, haharasin tayo at hanggang sa tayo ay magkaroon ng takot na hindi na tayo babalik. Pero ito po ang sinulat dito ni David po. Kapag tayo ay mayroong kaaway o enemy, mga kapatid, okay, na galit doon sa mga mabuting tao, sabihin na natin mga good men, kasi nagsusulwining lang naman, nagbibigay lang naman ng tracts, minsan sinisigawan, katulad ng iba daw sabi ng ibang report, sabi ng iba sa ibang lugar, na kapag ka may nagsusulwining, o kaya mag-pray ka lang doon sa kalye, kakasuhan ka na kasi nanggugulo daw yon. Ewan ko, pero sana man huwag mangyari sa Pilipinas. Okay? Dito po ay na mayroon tayong mga taong ganito na gagalit talaga yan. Pag gumagawa ka ng kabutihan para sa kaluluwa, ayaw nila. Okay? Minsan ito po yung dahilan kung bakit hindi kami basta-basta nag-preach sa isang lamay na wala silang pahintulot. Baka mamaya ay naalala ko tuloy dyan nung minsan dyan sa may kanto papasok doon sa kila Sister Tinay, mayroon dyan patay noon eh. Dahil kakilala, may nagpunta ditong kamag-anak na taga Manila, Pastor, pwede kang mag-preach. Nagpunta naman kami. Si Termo na noon ang nagtutugtog, may dala kaming organ. Pagdating doon, di okay. Kinabukasan, dahil babalik kami, mayroon nang nauna sa amin. So, di na kami pumasok kasi parang competition. Mag-aano sila, tapos papasok kami. So, hindi na kami bumalik doon. Although, yung kamag-anak noon ay nag-request pumunta talaga dito, may dala pa nga siyang tracts. Taga-ano yata siya sa may, yung hospital doon sa may, anong hospital yun? Basta doon sa may top na nakiusap. Kaya dito po ay mapansin natin mga kapatid, ganun talaga ang nangyayari, sabi ng verse 2, na minsan may mga taong ganun. Ayaw nila na makakita ng gumagawa ng mabuti, kundi sila po ay nagagalit. Verse 3, okay? Dito sa verse 3, sabi ni David dito, my heart shall not fear. Saan? Okay? Kasi sabi niya sa verse 3, though an host should encamp against me, ang aking puso ay hindi matatakot. Why? Sapagkat kahit sabi niya na ang buong gyera, nandun na yung general, nandun ang lahat, hindi lang nagkakampo kundi nakaprepare na, nagmamarch na, paabante na, papasok na, kasi ang sulat niya rito, the enemy is coming. So ibig sabihin, tapos na mag-prepare, nagmamarch na, they rose against me, sabi ng verse 3, okay, my heart shall not fear, though the war shall rise against me. So nag-ano na po ito, nag-advance na. And this will I be confident. So this is not a sudden invasion or a settled battle, but it is a sustained war. Day after day, araw-araw. Parang kung i-imagine natin yung sinusulat ni David, everyday mayroon tayong problema. Kahit ako pag nagdadrive, marami akong problema eh. Kayo din, sa amin, may mga nakikita rin kayong araw-araw. Though they may be rise against me, sabi ni David, in this I will be confident. Bakit po?
Yun po ang babalikan natin ang verse 1 to verse 2, na nandun ang Panginoon, ang kanyang liwanag, ang kanyang kaligtasan, at ang kanyang kalakasan. Kaya dito po ay we can be confident, okay, in the Lord because He is our light. Liwanag natin ng Diyos. Isa sa napag-pray namin doon at medyo nagkaroon kami ng konting counseling, ay gumagawa na ang Panginoon. Yung kanyang wish, yung kanyang prayer, ay ginagawa na ng Panginoon. Ay binabalik na sa kanya yung kanyang rightful na siya ang dapat. So, isa po yun sa, kumbaga na, sabi lang namin noon sa kanya, nung kami nagka-counseling, ay maghintay ka sa kalooban ng Diyos. Mas maganda yung maghintay kasi yung mag-adjust tayo na hindi naman kalooban ng Diyos, mas delikado. So, we don't have to be afraid of the darkness, ano po? And because He is our salvation, dapat hindi tayo matakot sa mga danger, no? Kaya dito ay isa pang titingnan natin bago sa oras ko, mayroon lang 5 minutes. Okay, verse 4. Siguro kaya pa ito. Verse 4. Ito pong verse 4 ang pinakamalalim sa lahat. Putol-putulin natin. Sabi ni David dito, one thing. Ano yung one thing na sinasabi ni David dito? Verse 4. Sabi dito, one thing have I desired of the Lord. Doon muna tayo sa one thing. Ano ba yung one thing na yon na gusto niya? Ang lahat ng ating affection, alam niyo ba yung affection, di ba? Yung ating mga nararamdaman, be bound up in one affection. Ano po yung affection na yon? And that affection set upon heavenly things. Set your, ano daw? Sa New Testament? Yan, di ba? Iset natin ang ating paningin doon sa heavenly. Hindi po yung para bang hindi tayo alis sa lupa. Nakaset ng ating mga mata dito sa mga material things, yung mga na-achieve natin. Parang doon na tayo ang kaligayahan. So dito po sa verse 4, one thing, sabi ni David dito, kahit sa kanya siguro, ang ganyan ang kanyang iniisip. Sabi niyan, one thing, okay, set our affection on the things above. Yan po ang utos ni David dito. Okay, pangalawang ano po yan word, have I desired. Ano po ang dinidesire niya? Sabi niya dito, okay, ano ang hindi natin kayang ma-attain? Siyempre, yung mga matataas na bagay. Kaya, dinidesire natin, sana, di ba? Sabi natin minsan, sana magkaroon din ako. Pero parang pag inisip natin, imposible. Okay? Ang mabuting kwento dito, kapag ang Diyos ang ating judge, okay, siya po ay very much by the desire of our hearts. Alam na alam niya kung ano ang ating desire sa ating mga puso. Lalo pag yung medyo nalulupay-pay ka sa pananampalataya, makikita ng Panginoon kung ano nasa puso natin. Parang mas more on ka dun sa iyong gustong gawin kisa sa paligayahin mo ang nagbigay sa iyo ng buhay, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng lahat sa iyo. Sabi ko nga kanina sa Bible study, na lahat ng mayroon ka galing at hiram lang naman sa Diyos. Pero minsan tayo ay mas nauukupan ng ating isipan at puso doon sa mga gusto nating gawin. Kaya minsan sabi dito, I desired what? Ano ba ang desire natin? Tayo mga Sunday school teacher, ako po dating Sunday school teacher. Hanggang Sunday school teacher pa naman ako. Okay? Pwede pa naman. Ano ba ang desire natin? Okay? May sinabi si Spurgeon dito. Iko-quote ko lang, kahit hindi buo. Sabi ni Spurgeon, he who ride a lame horse, siya daw na sumasakay sa isang pilay na kabayo, okay, is not be blamed by his master. Hindi naman siya pwedeng sisihin ng kanyang master. Bakit? For want of speed. Alam niya nga, yun ang nasakay niya, na may pilay. Kaya lang, if he makes all the haste he can, kung ginawa niya man ang lahat ng pagmamadali, kahit na pilay yung kanyang kabayo, and would make have it as he could. Ano po? So, kahit naman yung nasakyan mo ay diferensya, kung talaga nagmamadali ka rin, hindi ka naman masisisi ng iyong amo. Yun po ang sabi ni Spurgeon. So, dito po ang ibig sabihin nito, God takes the will for the deed. Ano mang ginawa natin with His children. Ano po? So, yung natutuwa ang Diyos para siyang na ang kanyang kalooban ang magawa doon sa ginagawa ng kanyang mga anak. Sa atin po, ano po? Yun po ang parang ibig sabihin ng verse na I have desired. Ano po?
ituloy natin yung of the Lord. Okay? Ito yung right natin na para sa ating decide. Okay? This is the will into the which is to dip our bucket. Yung bagang balon na ito yung ating pagsasalukan ng ating balde, na ito po yung nais ng Diyos na itong, para ito yung bangko natin na ating pag-withdrawhan ng pera. Okay? Yung desire ng tao, ito yung ating desire doon, ang Diyos of the Lord. Yun po ang sinabi niya rito sa tatlong hati natin din sa kanyang verse 4. Sabi niya yun, of the Lord. Ano ba ang desire natin? Ito ang Panginoon ang ating pinagkukunan ng lahat ng source. Ito yung ating bangko, ito yung ating balon na pagkukuhanan ng tubig. And by the way, Jesus Christ is the forever living na water. Sabi niya doon sa babaeng Samaritana, kung matikman mo ang tubig na ito, hindi ka na minsan mauuhaw. That is Christ. Now, kung ang Panginoon ang ating bangko, doon tayo mag-withdraw ng ating mga kailangan. Yun po ang desire ng tao na walang putol ang supply nito. Okay? Siya po ang Panginoon. So, ano ba ang desire natin of the Lord? So, ito po yung tinutukoy ni David dito. And be carried of the angels into the bosoms, Abraham's bosoms, di ba? Ito yung ano natin desire. Bakit tayo gumagawa ng mga bagay na ito para sa ating kapwa, sa ating kaluluwa o sa kanilang kaluluwa? Para tayo po ay doon sa Panginoon mayroon tayong reward. Okay? So, sabi ni David dito, under David's painful circumstances, nung sinusulat niya ito, tayo po ay mag-expect sa kanya, ano ang desire ni David dito? Una, mayroong mga kalaban siya, nandiyan na nag-a-advance na para sa kanya, pero sabi niya sa verse 4, one thing na kanyang tinitingnan dito, nakatingin siya doon sa spiritual na pangkalangitan, and then, ang desire niya na hindi niya naatin kundi ang Panginoon, ang kanyang desire of the Lord. And then, sabi dito po sa panghuli, yung ma-desire niya ang beauty. Tingnan niyo po dito sa verse 4. Okay. After I seek, the Lord may dwell in the house of the Lord in all the days of my life. Behold, to beauty of the Lord and inquire of His temple. Maliban na siya po dito bilang author si David, sabi niya, one thing that I desire, sabi ni David, kundi yung makita ang beauty ng Panginoon sa kanyang holiness, kanyang mercy, at ang kanyang truth. Itong tatlong itong matitibay na karakter ng Diyos, okay, is, yun po ang kanyang desire, okay? And then verse 5, sabi niya diyan, He shall give me the best shelter in the worst of my life. Ano po? Sabi ng verse 5, the blessing of God's presence. Yun na lang. Kaya sabi niya, ang desire niya, na ang Panginoon ang kanyang well, ang kanyang balon, ang kanyang bangko, na lahat doon sa kukuha ng kanyang kailangan. At pagdating sa verse 5, sabi ng verse 5 dito po ay, for in the time of trouble, He shall hide me in His. Mga kapatid, hindi siya ang tatago, kundi ang Panginoon mismo ang kukuha sa kanya. The same with us, kapag tayo po ay may talaga mabigat na problema, hindi na natin kaya, sabi ko baga madalas po sa pulpitong ito, kapag nasa pinakailalim na tayo ng problema, yukong-yuko na tayo, wala na pong dulo yun, kasi pinakadulo na yun. Ang gagawin natin, tumingala para umasa doon sa Panginoon na may kakayahan ng lahat. Ano po? Kaya dito po ay, sa verse 5, ay nagbigay dito si David ng best shelter. Ang Panginoon binigyan siya, tinago siya doon sa kanyang pinaka-prayer sa buhay. Okay? The most holy place and pain of death, if the Lord has hidden His people doon sa kanyang pavilion, sa kanyang bato, ano po, the rock of our salvation, si Christ, sinong kaaway ang makikipagsapalaran para abusuhin ang mga anak ng Diyos? Ito lang po siguro ang pinakadabis dyan Kung ating i-summarize ang verse 5, sino pang may, alam niyo na yung, hindi ko alam kung nag-aaral lang gusto sa art of war, tapos makikipagsapalaran para abusuhin, puntahan doon sa pavilion, doon sa house of God, ang anak ng Diyos. Ito po yung hindi na po kasakop ng art of war. Kahit anong war ang basahin ninyong book, hindi ito kakayanin. Hindi ito po pwede. Bakit po? Tingnan nyo ang verse 5. Balik isa-isa lang. Dito na tayo magtatapos muna. Okay, sabi ng verse 5, okay, for in the time of trouble, isa-isa natin. Tingnan po.
sa oras ng kapanahunan ng problema, Thee or God shall hide me in His pavilion. O, kanlungan kasi nakalagay sa Tagalog eh. Darong kulon. Okay? In the secret of His, mga kapatid, hindi lang po yung tabernacle eh. Walang sino man makakapasok doon sa tabernacle na yun. Ang Old Testament nagpakita na yung tabernacle ng Panginoon ay dalawang priest lang ang pwedeng humawak doon. Walang sino pwedeng humawak doon. Okay? So dito po ay, sino maglalakas ng loob na pakialaman tayo sa ganung kalagayan? Look at this, di ba? The secret of His tabernacle shall be hide me. Itong kung ang pag-aaralan niyo po ang loob ng tabernakulong yon ng Panginoon, nandoon po yung lahat ng, ano yan, nandoon yung Ark of the Covenant. Di ba? Tabernacle yun eh. Nandoon yung presensya ng Diyos. Sinong papasok doon para pakialaman tayo? Imagine niyo maigi mga kapatid. Dito ako magtatapos. At ang sabi ng verse 5, kung isa-isa natin, in the secret of His tabernacle. Yung tabernacle ng Diyos, kumpleto yon. Nandoon yung priest, nandoon yung high priest. Mayroon dong parang naghahati sa inner at saka outer. Ano po? So, dito po ang panghuli sa verse 5, shall hide me. Yung panghuli, ito yung mabigat. He shall set me up upon a rock. Sa Tagalog po ay itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Yung ano ba yung masada, okay? Doon sa masada, isang malaki itong rock piles tapos may lupa. Nandoon yung mga Israelite. At yung lahat na nakapaligid na kaaway sa ilalim ay hindi kayang akyatin maliban sa pagkakamali ng isa. Kaya yung po ang isa ring doon na pwedeng sa mga Kristiyano nagkakasala sa isa, nadadamay ang lahat. Ilang taon yun na pinag-aaralan, hindi nila maaakyat yun. Kasi muog yun eh. That is, masada yung rock. At pagkatapos, at saka may palabas na rin pala yun, darak ba yun? Yung nasa taas sila ang kalaban, hindi talaga makapenetrate yun sa baba. Kahit anong gawin ng nasa baba, hindi kayang talunin ang nasa taas. Isang araw lang, nagkamali ang isa, nahulog yung sombrero ng sundalo, nung bandang alas 7 o alas 9 ng gabi, at nung mahulog ito, bumaba siya ng napakadali. At nung nakita ito ng kaaway, ganun lang pala. Di ba pagkababa niya, umakyat siya ulit. Ganun lang pala, doon sila napasok sa pagkakamali o kasalanan. So dito po ay, sinong magkakaroon ng lakas ng loob, pasukin tayo sa presensya ng Diyos. Naunawan po ba natin ang lesson natin ngayong gabi? Whom shall be afraid? What are you afraid of? Ano ba kinakatakot natin? Ang dami ng mga eksperyensya, di ba? Ang dami mga testimony. Sa akin lang, Lord, sorry po, pero nung ako'y umuwalay sa magandang hanap buhay, sa magandang sweldo, hindi kami ginutom ng Panginoon eh. Nandoon kami sa Kanyang presence, sa Kanyang tabernacle, nakatago ang Panginoon. Maraming nag-try. Naalala niyo yung minsan na may nag-text sa akin na ganito, ganyan. Wala naman eh. Sinong maglalakas ng loob? Ulitin po natin, sabi ng verse 5, at tayo magsatayo at basahin natin ang verse 5 ulit, sabay-sabay. Okay. For the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret of His tabernacle shall hide me, He shall set me up upon a rock. Sinong maglalakas ng loob? Pasukin tayo sa property of God. Nandoon po siya, ang Kanyang presence. Walang sino man po maglalakas ng loob. Tayo po yung manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa gabi ito. Salamat po na nandiyan kayo, Panginoon, na siyang nagbuwis ng buhay sa amin para kami iligtas, baguhin, protektahan, at walang sino mang mag-aakala. Maraming nagtatry, Panginoon, pero kung ang aming pananampalataya ay di magmamaliw sa iyo, at kung sakali man, sabi ni Pedro, Lord, help me. Maraming salamat po sa lesson ito, Panginoon. Salamat po sa iyong gabay, sa iyong pagtuturo. Maraming salamat po sa blessing na ito, sa pangalan ni Jesus, aming kailangan. Salamat in Jesus' name.